Good evening. So, ito, devotion na naman kami mag-asawa. At ngayon ay kami? Nasa Ruth chapter 1 and 2 na kami. So, ang ganda ng word. At ang relationship ng manugang at biyanan. Relationship ng manugang at saka biyanan. Ayan. So, yung parang yung word nung na nagrema sa akin is yung yung devotion ni parang napaka-devoted ni Ruth kay Noemi. Hindi niya iniwan si Noemi. So, walang pinagkaiba yun sa devotion natin sa Lord. Yung commitment natin sa Lord. Parang yun yung tinuturo ng chapter 1 and Yung pagmamahal ni Ruth sa asawa niya, nag-overflow hanggang sa nanay. Oo. Kaya niya magpakita. Oo, isa din yung point. Kasi, yung pagmamahal sa pamilya, so wala namang ibang pupuntahan na si Ruth eh. Meron yung pamilya kasi pinakabalik siya sa nanay, no? Pero yun, pinili niya na grabe. So, parang may ang lesson doon. Once na nag-commit ko sa isang tao, o nagtanim ka ng kabutihan, hindi pwedeng hindi babalik. Kasi, eventually, nakatagpo siya ng mayaman, si Boaz. Tapos, nagpakasal sila, nagkaanak. Yun. And actually, sa line ni family ni Boaz at saka ni Ruth, doon ang galing yung sa pagsalin lahi, doon nagmula yung angka ni Jesus. So sa kanila nang galing yung tagapagligtas, doon sa yung family yun. So napakaganda nung lesson nung chapter 1 and 2. So tayo din, pag nag-commit tayo sa Lord o sa ibang tao, sa kahit sino man tao, yun yung parang lesson. Whether sa Diyos ka mag-commit, yung devotion mo sa Lord, di mo pabayaan. As in, kahit anong kapalit o kahit anong sitwasyon, nanatili kang tapat sa Lord, may kapalit yun. Merong mabuting mangyayari in the future, o kahit actually yung pang-araw-araw na ginagawa ng Lord, may good consequence talaga. Ganun din sa tao. Kasi yun yung nangyari kay Ruth eh. Ang dami kong gano'ng situation. Ang dami kong gano'ng naranasan dahil naging mabuti ako sa isang tao. Tapos, sa panahon na nangailangan ako. Hindi lang siguro binanggit yung kabutihan ni Noemi kay Ruth. Pero siguro, hindi naman mag-stay si Ruth sa biyanan niya. Yeah. Kung hindi naging mabuti si Noemi. So, good point na din yan. Na naging mabuting tao si Noemi kay Ruth. Naging mabuting, manugang. Naging mabuting manugang. Biyanan. Kay Ruth. Oo. So, yun. Hindi lang spiritual eh. Kahit actually, practical yun. Napaka-practical. Sa mga in-laws natin, kung may mga biyanan kayo, katulad namin, maging mabuti kayo sa mga biyanan nyo. At kayo mga biyanan, kailangan maging mabuti rin kayo sa mga manugang nyo. Kasi, hindi pwedeng hindi yun babalik sa inyo. May mabuting mangyayari. Pagdating ng araw na nagkasakit kayo, halagaan kayo ng mga manugang nyo. At ganoon din, pag nangailangan yung manugang, yung mga biyanan nyo, hindi kayo pabayaan. Kasi nagtanim ka ng kabutihan at saka nagtanim ka ng services. At babalik yun, hindi pwedeng hindi babalik ng Lord sa inyo yun. So, yun yung lesson ng Ruth. So, sana napagpala kayo, na-bless, katulad namin, na-bless kami. At magpe-pray na kami. Salamat sa isang devotion na naman na natapos na yung mag-asawa. So, salamat sa inyo. God bless you.